Sa totoo lang po, may listahan po yan sa Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senador, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pantaunang budget. Yan po ang Yusek Cabral. Kaya po, maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya biglang pumanaw, ako'y nagtanong na. Yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? So Yusek Cabral, ngayong siya'y pumanaw, dala-dala niya ang listahan kung sino ang mga nag-request ng mga manumalyang flood control projects. Ang katanungan, siya ba ho ay nahulog, gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para makahinga ng malinis na hangin, or itinulak? Well, anyway, kayo na po ang magdesisyon dyan. Sasabihin ko lang talaga kung anong alam ko sa trabaho ni Yusek Cabral. Siya po ay Yusek for Planning. Ibig sabihin, wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po inaaprubahan ni Yusek Cabral. Ganyan po siya kapangyarihan. Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan at dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral dahil siya nga po ay planning. So kung maalala ninyo, nagkumpirma nila kung magkano ang budget ni Kong Pulong, ang tinanong nila si Yusek Cabral kasi alam ni Yusek Cabral yan. Sa totoo lang po, may listahan po yan sa Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senador, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pantaunang budget. Yan po ang Yusek Cabral. Kaya po, maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya biglang pumanaw, ako'y nagtanong na. Yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang aking kutob, meron po mga gusto na patahimikin si Yusek Cabral. Ano ba ang mga bagay-bagay na lilitisin ngayon? Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Now, para malaman natin kung sinong kumita sa mga ghost projects, yung mga kontratista naman yan ay kasabuatan lamang ng mga taong politiko. Dahil yung mga taong politiko ang tumatayong proponent ng proyekto. Hindi naman niya mabibid kung walang proponent. At alam niyo naman po siguro kung paano na ang pakulo nila. No? Ang mga kongresista, kaya naman niya nakakakurakot galing sa pondo ng taong bayan dahil nagre-report sa kanila yung kanilang mga district engineer. Kami mga party list nun, kawawa po talaga. Until naging chairman si Zaldico bilang isang party list din sa Committee on Appropriations, wala po talaga district engineer na magbibigay na kahit anong proyekto sa party list congressman. Kasi automatic po yan. Lahat ng proyekto sa isang distrito, magre-report ang district engineer sa district congressman. Pero, yan naman po, may formula dyan si Yusek Cabral na walang selusan. Hindi po maintindihan yung kanyang formula, pero lumalabas kada distrito ay merong minimum na 1 billion ang mga kongresista. Dati-rati po dati-rati, 10% kada kalye, 5% kada building. So at the average, merong 100 million ng isang congressman na tongpats. Ngayon po, naging napakataas na up to 70%. Hindi naman po siguro yan sa mga kalye at saka sa buildings. Pero ang naririnig ko po ngayon, hindi na po bababa sa 25% ang kinukuha ng congressman at senatong. So kada billion, meron na silang 250 million. So alam niyo na kung saan nila kinukuha yung pera na pambili ng boto nyo kada eleksyon. Kaya nga po, nagiging mahal na ang eleksyon dahil alam nila na malaki na rin ang kubra, lalong-lalo na sa mga proyektong infrastruktura. Pero nang pumasok nga po itong mga flood control, lumabas ang katotohanan. Kapag flood control, hanggang 70% napupunta sa politiko. Ulitin ko po, I'm sure kumikita mga contractors. Pero sila po ay yung mga pamamaraan para mangangurakot ang mga politiko. At siyempre, dahil sila ang gagawa, sila yung maniningil sa gobyerno at sila yung magbabayad ng SOP sa mga walang yang mga politiko. Lahat po ng proyekto sa kada distrito, taon-taon dumadaan sa tanggapan
ni Yusek Cabral. Ngayon, kapag pinag-uusapan ay ghost project, alam ni Yusek Cabral kung sino ang nag-request ng mga maanumalyang flood control projects. Dati-rati po kasi lahat ng proyekto dapat dumadaan sa Regional Development Council na pinamumunuan ni Governor Dodo Mandanas. Binaliwala na po yan mula nang naging presidente, ating bangag ng presidente. Baliwala na po yan. Ngayon, ang budget proposals po, lahat nanggagaling nga sa mga politiko na baliwala po ang mga Regional Development Council. So kung tutuusin, baliwala na rin po ang NEDA. Kasi dapat dumadaan sa NEDA lahat ng proyekto at doon tinitignan kung meron pang pangangailangan talaga yung proyekto. Lahat po yan na baliwala. Lahat po ngayon dumadaan sa mga politiko. So Yusek Cabral, ngayon siya'y pumanaw, dala-dala niya ang listahan kung sino ang mga nag-request ng mga manumalyang flood control projects. Kasi po, ang mangyayari dyan, magtuturuan yan. Sasabihin ng congressman, hindi ako yan. Senatong yan. Sasabihin ng senatong, hindi ako yan. Kongresista yan. O di naman kaya, yung senatong at yung congressman, hindi ako yan. Malacanang yan. Yan po talaga ngayon ang dapat nating isipin. Hindi lang alam ni Yusek Cabral kung sino ang congressman at senatong na naging proponent ng isang flood control project, alam din niya ang mga proyekto na hiningi ni Marcos Jr. galing sa Malacanang. Pagtugma-tugmain natin ang mga pangyayari. Hindi ba sinabi ni Zaldico na ang Marcos Bangag ay sinabihan siya na mag-insert ng 100 billion last minute? At nagsulat nga si Zaldico na hindi po pwede yan. Kasi saan mo kukunin yung 100 billion kung hindi mo babawasan yung ibang mga proyekto? Diyan daw nagsimulang nagalit ang Marcos Jr. kay Zaldico. Alam ngayon ni Yusek Cabral kung ano yung mga proyekto totaling 100 billion na isiningit ni Marcos Jr. Wala na pong ibang nakakaalam dyan kung hindi si Yusek Cabral lang. Diretso po yan from Malacanang to Yusek Cabral. Ito pa po ang talagang nakakagalit. Alam niyo ba na itong 2026 budget hindi pa nalalagdaan, nagpasok na naman ang Marcos Jr. ng 100 billion insertion. At sa 100 billion ng mga proyektong yan, tanging si Yusek Cabral lamang at si Bangag Jr. ang nakakaalam kung ano-ano yung mga proyektong yan. Bakit ba ho importante na malaman ni Yusek Cabral kung sino talagang proponent? Diyan po kasi nag-aaway-away ang senatong, ang congressman at ang Malacanang. Siyempre, mag-aaway-away sila dahil sasabihin nila, proyekto ko to. At kung sino ang pwedeng mag-angkin ng proyekto, sa kanila pupunta yung tongpats. Ganun po yun. Ang pinag-aawayan, pera. Baling wala na po ang kredito. In fairness, kakaunti na lang yung EPAL na this is a project of Congressman so-and-so. Ang importante ngayon, kwarta-kwarta lang. Kaya, yung 100 billion ni Bangag na ipinasok na naman niya sa 2026 budget, wala na pong nakakaalam kung ano yung mga proyektong yan, kung hindi si Yusek Cabral lamang at ang Marcos Jr. Siguro, mag-aaway-away ngayon sila. Dahil wala na si Yusek Cabral, at hindi naman siguro ipapasabi ni Marcos Bangag Jr. na sa kanya yung proyekto, mag-aaway-away sila para sa SOP. Ang mangyari dyan, yung mga kontratista nila maglalabanan. At harinawa, sana makakuha ng pinakamababang presyo ang taong bayan na magbabayad ng proyekto. Dahil lamang hindi alam kung sino pupunta, kanino pupunta ang SOP, ngayong wala na si Yusek Cabral. So mga kaibigan, isipin nyo yan. Kung si Yusek Cabral lang ang may alam, bukod kay Marcos Jr., kung ano-ano yung 100 bilyong mga proyekto na ipinasok nila noong 2025 at yung 100 billion na ipinasok na naman ng 2026. Sino kaya ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral? Wala akong sinasabi. Hindi ko pinagbibintangan si Bangag Jr. Bahala na kayong magkaroon ng sarili niyong konklusyon. Pero alam ko naman, matatalino kayo. Kung may itinatago
At kung yung tinatago, mabubuking ni Yusek Cabral kapag siya'y napilitang magsalita, alam nyo na kung sino ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral.